play. Yun. Good day everyone. Yun po. Welcome po sa akin channel. Ako po pala si Jess. Isa pong OFW dito sa Japan. Mahilig po kasi akong maggala-gala dito sa Japan eh. Ko naman at birthday ko, regaluhan ko yung sarili ko ng DJI Action 4. Yan. Matagal ko na pong gustong magkaroon ng action camera kasi mahilig pa ako magbike maggala-gala dito sa Japan. Yan. Para may magamit po ako. Yun, so gagawin ko po siya ng review. Video quality nito ay maabot ng 4K 24 hanggang 120 FPS. Yun po, ibig sabihin 4K pa rin po ang slow motion po natin. So ang pangalawa po na nagustuhan ko rito ay itong lens cover na tatanggal. Hindi po para sa Insta360. Dito nila hindi napapalitan, kaya pag bumagsak yun nagasgasan, sorry na lang. Pangatlong dahilan, ito po yung quick release. Yan, magnetic. Pero yung GoPro kasi, ano pa rin, kailangan mo pa rin gumamit ng ganto, yung iniikot screw. Pero ito, isang ganyan mo lang, kabit agad. Kaya pag pwede siya sa dibdib, tapos bumili, ang kailangan mo na lang gawin ay bumili ka pa ng isang pirasong ganto, yung magnetic ng DJI. Yan, ito. Para ilagay mo sa harapan o kung saan mo mang gustong ilagay. Para halimbawa, dito, mas lilipat mo naman sa harapan mo, kaya lilipat mo rin sa baba ng bike mo, igaganyan mo lang siya. Basta, wag nating kalimutan pag ikakabit natin siya, siguraduhin natin marinig natin yung click. Yon, napakatibay po nito. Yan, kahit anong galaw-galaw po dyan. Napakatibay. Kaya pag tatanggalin yan, yan may dalawang pindutan sa gilid, kabilaan, pipindutin yan. Yan, pag ikakabit, yan, kailangan mag-click yung dalawa. Yon. Tapos sa photo naman po nito, meron po siyang JPEG hanggang JPEG RAW. Yun, meron po siyang RAW file. Ibig sabihin, kung sa mga mahilig mag-edit, yun, meron po siyang RAW file. Tapos sa video quality din po pala, meron din po siyang DLAG-M. Para sa mahilig mag-color grading sa mga video, meron po siyang DLAG-M. Yan. Ibig sabihin po ng DLAG-M, yung flat yung video, tapos ikaw na yung magkukulay. Kasi yung magsiswitch na po ako rito, ito na yung gagamitin kong pang video para makita rin po natin yung audio. Bali wala pa akong extra mic, kaya yung maririnig nyo pong boses sa susunod ay nanggaling po mismo dito sa DJI Action 4. Yan. Yun. Pero bago yan, panoorin po muna natin yung short unboxing ko. Order din ako ng sa ito yung pinaka Yun, testing po muna natin siya ng walang stabilizer. Yan, ito po ang normal nyo lang nakuha, walang stabilizer. Naka-off po siya. Ito po yung panaglalakad lang. Pag ito yung kuha kapag nagbablog, kunyari, tapos testing natin po sa pagtakbo. Papapansin ko rin po dito, sobrang wide ng kuha. Yan. Ito na exercise yan. Yung kapansin ko, nakuha yung simula dito ko, kuha pa yung konti yung sa pantalon ko. Yan ang ultra wide. Ang super ultra wide na to. Yon, testing natin yung horizon steady. Ibig sabihin ng horizon steady, kahit iikot mo yung camera ng 360, parang ito. Yan, inikot ko siya ng 360, pero ang video nito is steady pa rin. Ang video quality pala nito ay hanggang 2.7K lang. Kasi pag 4K hindi pwedeng mag horizon steady. Hanggang 2.7K lang po siya. Bali yan, ito yung kanyang ikot ulit natin. Yan. Yan.
Bali, testing naman natin yung horizon balance. Ibig sabihin ng horizon balance, ano lang siya, pantay lang siya kahit na hanggang 45 degree. Pag inikot mo yung camera, ginalaw mo yung camera mo na 45 degree lang, yan, ang video niya ay steady pa rin. Basta hanggang 45 degree lang. Yun ang pinagkaiba nila ng horizon steady. Kasi yung horizon steady, kahit iikot mo ng 360 ay pantay pa rin. Yung nga lang, ang horizon steady ay hanggang 2.7K lang. Hindi paras nitong horizon balance, ang video quality niya ay umaabot hanggang 4K. Kaya mas malinaw ang video quality kapag naka horizon balance yan. Basta hanggang 45 degree lang. Sa pagbabike medyo okay pa to. Yan. Yon. Testing naman po natin itong Rocksteady Plus. Ang pinagkaiba po ng Rocksteady Plus, mas wide siya. Yan, mapapansin natin siya, wide. Yan, mapapansin natin, umabot siya ng ultra wide. Saka isa pang pinagkaiba nito, ang horizon balance kasi, more on cinematic video. Kung gusto mong pantay lang yung video mo, yung hindi gumagalaw-galaw, yung steady lang lagi, yun, pwede yung video na yun. Pero kung gusto mo naman ng video more on action video, gaya nito, mapapansin natin, Rocksteady Plus. Pag tumatabingi po yung camera, sumasabay din po yung video. Kumbaga yan, maganda to sa motor. Yung mga mahilig mag-banking, yan, parang ganon. Sa mga motor, sa mga bike na mahilig mag-banking, yan, pag sinabayan ng pagtagilid, sasabay din po yung video natin. Yan, napakaganda po niyan. Saka ito, umaabot din siya rin, ang video quality nito ay pwede rin po hanggang 4K resolution. Yun, testing naman natin yung Rocksteady Plus sa pagtakbo. Tingnan natin kung di malikot yung video. Yun, hanggang ultra wide po to. Ano siya, 17mm. Yan, testing natin. Takbo. Yan po. Yun, meron pang isa. Ito, yung Rocksteady lang. Yung kanina, Rocksteady Plus yun. Ito, Rocksteady lang. Ang pinagkaiba nito ay yung kanyang, makikita natin, more on wide siya. Yung kanina kasi parang 17mm yung ultra wide. Ultra wide lang yung sa Rocksteady Plus. Pero itong Rocksteady lang, walang plus, maabot siya ng 11mm. Yan, kaya sobrang wide. Papansin natin yan, napaka wide. Yan. Pero ganun din siya. Sumasabay din po yung video, kaya maganda rin siya sa ano. Maganda rin siya sa motor o sa bike. Yung nga, mas ang kinaganda nito is more wide. Ang alam ko lang, ang kinaganda lang po ng Rocksteady Plus, ibig sabihin nun ay mas stable yata siya, hindi mas malikot. Kaya testing natin siya ngayon kapag tumatakbo kung ano ang, tingnan natin ang kanyang, yan yung kung malikot. Yan. Yun, testing naman natin yung slow motion. Bali, ang slow motion po nito, ang video quality umaabot hanggang 4K pa rin. At umaabot hanggang 120 FPS yun. Testing po natin siya. Yun nga lang po, pag naka 4K po tayo, naka slow mo ng 120 FPS, ang screen po sa harapan hindi po gagana yan. Nakapatay lang po siya, naka black. Sa likod lang po yung gagana ng screen. Yan. Kumbaga ngayon wala ko nakikita sa harapan ko kasi hanggang pag 4K 120 automatic po nagba-block po talaga. So testing natin ang 4K 120. Subukan po pala natin yung color profile na Dilag M. Ito po siya para sa mga mahilig po dyan mag color grading sa mga video nila. Yan, ito po siya pag kinulayan. Yan. Tapos meron po siyang hyperlapse, meron din po siyang time-lapse yun po. Yung time-lapse po pala ginagamit yan para sa mga steady lang yung camera. Halimbawa, yung nandyan lang po sa isang place, yan, ginagamit po ang time-lapse. Pero yung hyperlapse naman po, pwede mo siyang gamitin habang suot-suot mo siya. Halimbawa, umaandar yung sasakyan o umaandar yung nakabike ka, pwede ka mag time-lapse para parang ang kakalabasan po nun yung naka-fast forward po yung video. Yun, bali yun guys, tapos na. Para sa akin, gustuhan ko naman po siya. Gusto ko talaga. Kagang very satisfied po ako sa nabili kong DJI Action 4 kasi matagal ko na rin pangarap na magkaroon ng action camera para pag nagagala nga po ako, meron akong pang video. Lalo na pag nakabike po ako. Yun. Sana napaliwanag ko na maayos yung future ng DJI Action 4 kasi alam ko, kaya nandito ka kasi medyo nag-iisip-isip ka siguro kung bibili ka ng DJI Action 4. And masasabi ko sa'yo, bilhin mo. Kung may pera ka at medyo afford mo, pwede, bilhin mo kasi maganda talaga siya, hindi ka magsisisi para sa akin. Pero yun po ang opinion ko para sa akin. So,
Salamat guys, kaya hanggang dito na lang at uuwi na rin pa ako. Medyo nagugutom na rin ako eh. Bye bye.